Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at pangangalaga sa mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na maaaring lumitaw habang tayo ay nagkakaedad upang matiyak na maibabalik at mapapanatili ninyo ang inyong lakas sigla at tiwala sa sarili. Kung kayo po ay higit na sa 60 taong gulang, napakahalaga na maunawaan na ang ilang mga kilos kahit na tila pribado at hindi nakakapinsala ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong kapakanan. Bawat maling galaw na ginagawa ninyo sa likod ng mga saradong pinto ay hindi lamang posibleng maging kahiya-hiya. Maaari itong tahimik na sumisira sa mismong mga tissue na nagpapanatili sa inyong pakiramdam na buhay at masigla. Bilang isang babae, bawat pagkakamali na marahil ay hindi mo namamalayan ay dahan-dahang kayang nakawin ang iyong kasiyahan, ang iyong ginhawa at maging ang iyong pagkakakilanlan. Pagdating ng panahon na lumitaw na ang malinaw na mga senyales, ang pinsala sa kasamaang palad ay madalas ng permanente. Matapos ang 3 dekada sa aking propesyon, personal kong nasaksihan kung paanong ang ilang mga nakaligtaang gawi ay tahimik na sumisira sa kalidad ng buhay ng isang babae. Sa kabilang banda, nasaksihan ko rin kung paanong ang ilang matatalinong pagbabago ay kayang-kayang ibalik ito ng lubusan. Maaaring iniisip ninyo na ang isang bagay na natural tulad ng masturbasyon ay laging kapaki-pakinabang sa inyong katawan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang paggawa nito sa maling paraan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay maaring tahimik na umuubos ng inyong enerhiya, sumisira sa inyong mga maselang tissue at nagpapabilis ng paghina na may kaugnayan sa edad. Hindi ito tungkol sa pagtigil. Ito ay tungkol sa paggawa nito ng mas matalino. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 kritikal na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang kababaihan pagdating sa masturbasyon, mga pagkakamali na maaaring magpanipis ng mga maselang tissue, magpahina sa kalusugan ng pelvic at unti-unting kumakain sa inyong pagkababae sa paglipas ng panahon. Sa sandaling maunawaan ninyo ang mga nakatagong bitag na ito, magkakaroon kayo ng kapangyarihan na protektahan ang inyong sigla, palakasin ang inyong sirkulasyon at tamasahin ang buhay ng may higit na kumpiyansa at kasiyahan. Isang partikular na pagkakamali na tatalakayin natin ay isang bagay na halos walang doktor na nagsasabi, ngunit ito ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang buhay na puno ng sigla o isang mabagal tahimik na paghina na pagsisisihan ninyo balang araw. Ating simulan. Bago natin tuklasin ang 5 mahahalagang pagkakamali na ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong pag-isipan kung paano ito naaangkop sa inyong buhay. Ang inyong pakikilahok ay tumutulong sa akin na maunawaan kung ano ang pinakamahalaga sa mga kababaihang tulad ninyo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kalaki ang nakataya, dumiretso na tayo sa unang nakatagong pagkakamali. Isang pagkakamali na tahimik na nagpapahina sa inyong intimate health. Sa tuwing ginagawa ninyo ito, madalas nang hindi ninyo namamalayan. Unang pagkakamali, pagmamadali. Pagbabaliwala sa daloy ng dugo. Sa pagbabalik tanaw sa aking 30 taon ng pagtatrabaho sa mga kababaihang higit sa iksig, isa sa mga pinakamasakit na pattern na aking naobserbahan ay kung gaano kadalas pagsisihan ng mga kababaihan ang paraan ng pagtrato nila sa kanilang mga katawan noong sila ay mas bata pa. Hindi nila alam, walang nagsabi sa kanila, at sa oras na lumitaw ang mga sintomas, malalim na ang pinsala. Ang pagmamadali sa self-pleasure ay isa sa mga tahimik na pagkakamaling iyon, napakakaraniwan, ngunit napakalaki ng pinsala sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi man lang ito napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Noong mas bata pa kayo ang pagmamadali
ay maaaring hindi mukhang malaking bagay. Puno kayo ng hormones, malakas ang daloy ng inyong dugo at nasa panig ninyo ang kabataan. Ngunit habang kayo ay nagkakaedad, lahat sa loob ninyo ay nagbabago, lalo na ang inyong sirkulasyon at ang pagiging sensitibo ng inyong mga tissue. Ang maliliit na daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo sa clitoris at vulva ay hindi na gaanong tumutugon at ang mga tissue ay maaaring maging mas manipis at mas marupok. Heto ang kritikal na katotohanan na walang nagtuturo sa inyo ang daloy ng dugo ang lahat. Hindi lamang ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa nutrition, lubrication at buhay mismo. Sa tuwing nagmamadali kayo, ipinagkakait ninyo sa inyong mga tissue ang mabagal at tuloy-tuloy na daloy ng dugo na kailangan nila upang manatiling malusog at matatag. Ginagawa ninyong isang apurahang mechanical na kilos ang dapat, sanay isang proseso ng paglawak at pagpapalakas na halos hindi nakakalikha ng arousal at natural na lubrication. Tinutulak ninyo ang inyong katawan patungo sa release ng hindi pinapayagan ang kinakailangang paglaki ng mga tissue na nagpapanatili sa kalusugan nito sa paglipas ng panahon. Ang gawin na ito ay nagpapabawas sa kalusugan ng mismong mga tissue na sumusuporta sa inyong kasiyahan, sa inyong sensitibidad at sa inyong kakayahang makaramdam bilang isang babae. Napakarami ko nang nakausap na kababaihan mabubuti at masisipag na babae na nagsabi sa akin na may kalungkutan sa kanilang mga mata na sana ay may nagsabi sa kanila nito ng mas maaga. Sana ay nagdahan-dahan sila. Sana ay pinarangalan nila ang pangangailangan ng kanilang katawan para sa pangangalaga, hindi lang sa bilis. Sana ay naunawaan nila na bawat minadaling sesyon, bawat nilaktawang sandali ng tunay na arousal ay tahimik na nagsusulat ng isang kwentong hindi na nila mabubura. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Aling Roberta, na dumating sa akin sa edad na 72. Matalas pa rin ang kanyang isip, puno pa rin ng buhay, ngunit napansin niyang hindi na pareho ang mga bagay sa pinakapribadong bahagi ng kanyang buhay. Habang kami ay nag-uusap, napagtanto niya nang may sakit na ang dekada ng pagmamadali ay nag-iwan ng pinsalang hindi na niya maibabalik. Halos wala na ang kanyang natural na lubrication at humina na ang kanyang pagtugon. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Doc, kung nalaman ko lang sana. Kung nagdahan-dahan lang ako noon, siguro iba ang sitwasyon ngayon." Ang sandaling iyon ay nanatili sa akin dahil hindi nag-iisa si Aling Roberta. Siya ay kumakatawan sa bawat babae na nag-aakalang nagtitipid siya ng oras, hindi alam na mas malaki pa ang nawawala sa kanya kaysa sa kanyang inaakala. Kung may isang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili ngayon, ito ay magdahan-dahan. Ituring ang self-pleasure hindi bilang isang karera, kundi bilang isang sagradong gawain ng pangangalaga sa inyong katawan. Isali ang inyong mga pandama huminga ng malalim, hayaang unti-unting mabuo ang arousal at hayaang dumaloy ng husto ang dugo bago ang anumang climax. Hindi lamang ninyo hinahabol ang release, namumuhunan kayo sa inyong kalusugan at sigla sa hinaharap. Pinararangalan ninyo ang isang bahagi ng inyong pagkatao na karapat-dapat sa pasensya, atensyon at respeto. Ito ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa karunungan. Ito ay tungkol sa pag-aaral ng mga bagay na hindi itinuro sa inyo noong panahong pinakakailangan ninyo ito. At ngayong alam na ninyo, may kapangyarihan kayong protektahan ang natitira, muling buuin ang kaya ninyong ayusin at tiyakin na sa darating na 20% o kahit 15 taon, makakatingin kayo sa nakaraan ng walang pagsisisi dahil maniwala kayo sa akin sa mga tahimik na sandali ng pagninilay. Hindi ang mga panahong nagdahan-dahan kayo ang pagsisisihan ninyo, kundi ang mga panahong nagmadali kayo sa pag-aakalang laging may sapat na oras, mas maraming pakiramdam at mas maraming buhay na darating. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang pagmamadali, maghintay kayo hanggang sa matuklasan ninyo kung ano ang nangyayari
Kapag hindi ninyo namamalayan na sinasaktan ninyo ang inyong mga maselang tissue sa pamamagitan ng ikalawang pinakakaraniwang pagkakamali, isang pagkakamali na mas mapanira at mas madalas na hindi napapansin. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng sobrang diin o puwersa. Sa lahat ng mga pagkakamali na nakita ko sa mga nakatatandang kababaihan pagdating sa kanilang intimate health, ito marahil ang pinakamasakit dahil tila hindi ito nakakasama sa una. Ito ang pagkakamali ng paggamit ng sobrang diin, sobrang puwersa sa panahon ng self-pleasure. At ang pinakamasama karamihan sa mga kababaihan ay hindi man lang namamalayan ang pinsalang kanilang idinudulot hanggang sa lumipas ang mga taon minsan dekada. Kapag ang mga senyales ay hindi na maaaring baliwalain, noong mas bata pa ang katawan ay mas mapagpatawad. Ang mga tissue ay mas makapal, mas nababanat, at ang mga nerve ay kayang tiisin ang mas magaspang na pagtrato. Ngunit pagkatapos ng 60 lalo na pagkatapos ng menopause, lahat ay nagiging mas marupok. Ang mga vaginal at vulvar tissue na naghahatid ng nagbibigay buhay na sirkulasyon sa inyong pinakamahalagang bahagi ay numinipis. Ang mga nerve endings ay nagiging mas maselan at ang natural na lubrication na dating nagpoprotekta sa inyo ay nagsisimulang maglaho. Ang dating tila hindi nakakapinsala ay maaaring sa paglipas ng panahon, tahimik na magdulot ng microtrauma na sumisira sa mismong pundasyon ng inyong kasiyahan bilang isang babae. Ang paulit-ulit na paggamit ng magaspang at malakas na haplos ay lumilikha ng maliliit na punit o microtears sa mga tissue maliliit na pinsala na maaaring hindi masakit sa sandaling iyon, ngunit hindi gumagaling ng maayos na humahantong sa iritasyon at pamamaga. Sa paglipas ng mga taon, maaari itong mag-ambag sa mga kondisyon tulad ng lichen sclerosis o simpleng magdulot ng patuloy na sakit at discomfort. Matatagpuan ninyo ang inyong sarili na nawawalan ng sensitibidad, nawawalan ng ginhawa, nawawalan ng isang mahalagang bahagi ng inyong sarili na hindi ninyo inakalang maaring mawala. Naaalala ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Carlota na nakaupo sa aking opisina, nahihirapang unawain kung bakit naging masakit na ang pakikipagtalik. Siya ay 58 taong gulang, may dangal, may matibay na kalooban at lubos na nadidismaya. Habang kami ay nag-uusap, naging malinaw na ang mga tao nang hindi sinasadyang paggamit ng sobrang puwersa, lalo na ng walang sapat na lubrication, ay nakaapekto na sa kanya. Naganap na ang pinsala. Tumingin siya sa akin, may sakit at pagsisisi sa kanyang boses at sinabing, kung may nagsabi lang sa akin, kung naging mas maingat lang ako, siguro wala ako dito ngayon na parang sirang-sira na ang bahaging ito ng aking pagkatao. Napakabigat ng sandaling iyon at nanatili ito sa akin mula noon. Dahil si Aling Carlota ay hindi pabaya, hindi siya walang ingat, hindi niya lang alam. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na ang paraan ng kanyang paghawak sa sarili ay maaaring humubog sa kanyang hinaharap sa mga paraang higit pa sa loob ng silid-tulugan. Kita ninyo ang self-pleasure ay hindi lamang tungkol sa release. Ito ay tungkol sa kung paano ninyo tinatrato ang isa sa pinakakomplikado at sensitibong sistema sa inyong katawan. At ang paraan ng pagtrato ninyo dito, nang may respeto o nang may kabagsikan ang magpapasya kung ito ay patuloy na maglilingkod sa inyo nang may kasiyahan at ginhawa o dahan-dahan kayong ipagkakanulo sa paglipas ng panahon. Ang solusyon ay parehong simple at malalim, gumamit ng mas magaan na haplos at palaging gumamit ng dekalidad na lubrikant. Harapin ang inyong sarili nang may parehong pag-iingat na ibibigay ninyo sa isang bagay na napakahalaga at hindi mapapalitan dahil ganoon mismo ang inyong kalusugan. Isipin ito bilang pamumuhunan sa inyong hinaharap sa bawat sandaling ginugugol ninyo. Sa pagiging mas banayad, hinihikayat ninyo ang malusog na daloy ng dugo, pinoprotektahan ang inyong mga nerve endings at pinapanatiling buhay
ang kislap ng sensitibidad hanggang sa inyong mga huling taon. Ito ay isang simpleng pagbabago, ngunit ang epekto ay pambihira. At kapag naunawaan ninyo ito, imposibleng hindi hilingin na sana ay nalaman ninyo ito ng mas maaga. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming nakatatandang kababaihan ang nagsabi sa akin na ipagpapalit nila ang anumang bagay para maibalik ang panahon at gawin ito ng iba upang maging mas maingat, mas maalaga, mas maprotektahan ang katawan na nagsilbi sa kanila ng napakahusay sa loob ng maraming taon. Ngunit heto ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang paggaling ay nagsisimula sa kamalayan. Sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng pagharap ninyo sa inyong sariling katawan ngayon, mapipigilan ninyo ang karagdagang pinsala, mapapanatili ang natitira, at kahit nagisingin ang mga sensasyon at ginhawa na akala ninyo ay nawala na magpakailanman. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay nakakasira ang sobrang diin, maghintay kayo hanggang sa matuklasan ninyo ang susunod na tahimik na pagkakamali, isang gawi na tila ganap na hindi nakakapinsala, ngunit sa katunayan ay sumasakal sa sigla ng inyong katawan mula sa loob. Kakaunting kababaihan ang nakakakilala dito hanggang sa huli na ang lahat. Ikatlong pagkakamali. Sobra-sobrang paggawa, pagwawalang bahala sa pangangailangan ng katawan na magpahinga. Isa sa mga pinakamasakit na aral na nakita kong natutunan ng mga kababaihan nang huli na ay minsan ang sobra sa isang magandang bagay ay nagiging isang tahimik na kaaway. Pagdating sa masturbasyon, ang kasabihang mas marami mas mabuti ay nagdulot ng napakalaking pinsala, lalo na sa mga kababaihang higit sa 60. Ang sobrang paggawa ng hindi nauunawaan ng pangangailangan ng katawan para sa pahinga at paggaling ay isang pagkakamali na unti-unting nag-aalis ng sensasyon, enerhiya at sigla hanggang sa isang araw ay magising kayo at mapagtanto na may isang mahalagang bagay na nawawala at hindi na ito madaling ibalik. Noong bata pa ang inyong katawan ay kayang bumangon mula sa halos anumang bagay. Mataas ang hormones, automatiko ang paggaling. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, ang kakayahan ng inyong katawan na maghilom muling magtayo at magpanumbalik sa sarili ay natural na bumabagal. Ang dating inaabot ng oras ay nangangailangan na ngayon ng mga araw. Ang dating tila hindi nakakapinsalang pag-uulit ay nagiging isang mabagal at tuloy-tuloy na paraan upang gawing manhid o desensitize ang mismong mga sistemang inaasahan ninyo para sa inyong pagkababae. Ngunit walang nagsasabi sa inyo niyan, walang nagbabala sa inyo na pagkatapos ng isang tiyak na punto, ang dalas ng walang paggaling ay hindi kayo pinapalakas. Ito ay dahan-dahang umuubos sa inyo. Ang masturbasyon ay isang anyo ng pisikal na pagsisikap. Sa tuwing nararating ninyo ang climax, ang inyong nervous system ay masidhing na-stimulate at ang inyong mga maselang tissue ay dumaranas ng stress. Kapag inulit ninyo ang siklong ito ng madalas, lalo na nang hindi binibigyan ng inyong katawan ng oras para magpanumbalik, nanganganib kayong gawing manhid ang mga nerve endings at magdulot ng patuloy na pamamaga sa mga vulvar tissue. Sa halip na makaramdam ng sigla, nagsisimula kayong makaramdam ng pamamanhid o sakit, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa mental at emosyonal. Hindi ko malilimutan ang isang babaeng nagngangalang Aling Henrietta na dumating sa akin. Siya ay 70 taong gulang masigla para sa kanyang edad, ngunit nalilito at nadidismaya sa kanyang bumababang sensitibidad at ginhawa. Sinabi niya sa akin na palagi siyang aktibo, naniniwalang mabuti para sa kanyang kalusugan na magpatuloy ng madalas hanggat maaari. Ngunit walang sino man ang nagpaliwanag sa kanya na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang katawan ay nangangailangan ng espasyo, hindi ng patuloy na pangangailangan. Sinabi niya sa akin na may malalim na kalungkutan sa kanyang boses.
Kung may nagsabi lang sa akin ng mas maaga na ang paggaling ay kasing halaga ng aktibidad, siguro hindi ako nakakaramdam ng ganitong pamamanhid ngayon. Ang sandaling iyon ay tumusok sa akin dahil ang kwento ni Aling Henrietta ay hindi pambihira. Ito ang tahimik na kwento ng libu-libong nakatatandang kababaihan na tunay na naniniwala na ginagawa nila ang tamang bagay para lamang mapagtanto ng huli na ang kanilang mga katawan ay nagmamakaawa para sa balanse, hindi para sa labis. Kung may isang bagay na nais kong isigaw mula sa mga bubong para marinig ng bawat babaeng higit sa ito, ay ito nais pa rin kayong paglingkuran ng inyong katawan, ngunit kung bibigyan ninyo ito ng respeto na nararapat dito. Nangangahulugan yon ng paggalang sa natural na ritmo nito ng aktibidad at pahinga. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa paggaling hindi bilang kahinaan, kundi bilang karunungan. Ang pagbibigay sa inyong mga maselang tissue at nervous system ng oras na kailangan nila upang muling magtayo pagkatapos ng intimacy ay isa sa pinakamakapangyarihang gawa ng paggalang sa sarili na maiaalok ninyo. Ang pinakamahusay na gabay na ibinibigay ko sa aking mga pasyente ay simple hangarin ang kalidad, hindi ang dami. Pagkatapos ng 60 ang pagbibigay sa inyong sarili nang hindi bababa sa 40 oras, minsan kahit 70 sa pagitan ng mga sesyon ay maaaring gumawa ng pambihirang pagkakaiba. Ang mga araw ng pahinga na yon ay hindi na sayang na oras. Sila ay mga araw ng pamumuhunan. Ito ang mga sandali na ginagamit ng inyong katawan upang ayusin ang micro-damage, ibalik ang sensitibidad ng nerve at palakasin ang mismong kasiyahan na nais ninyong panatilihin. Sa sandaling simulan ninyong igalang ang siklo ng paggaling na ito, matutuklasan ninyo na may isang pambihirang nangyayari. Sa halip na makaramdam ng pamamanhid, makakaramdam kayo ng panibagong lakas. Sa halip na magtaka kung saan napunta ang inyong kasiyahan, mararamdaman ninyo itong muling tumataas sa loob ninyo, tahimik, tuloy-tuloy, matapat. At magtataka kayo, tulad ng napakarami sa aking mga pasyente, kung bakit walang sino man ang nagturo sa inyo ng katotohanan ito. Noong mas bata pa kayo, noong maaari sana kayong mailigtas nito mula sa mga tao ng tahimik na paghina. Ngunit ang kagandahan ng karunungan ay hindi pa huli para gamitin ito. Sa ngayon may pagkakataon kayong pakinggan ang inyong katawan, igalang ang mas malalim na pangangangailangan nito at magtakda ng bagong direksyon para sa mga darating na taon, mas sensitibo, mas masigla at mas buhay kaysa sa inyong inaakala. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay tahimik na umuubos ng inyong sensasyon, ang sobrang paggawa maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang susunod na pagkakamali, isang nakatagong gawi na hindi lamang sumisira sa inyong katawan, kundi pati na rin sa inyong mismong kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Ito ay isang bitag na napakaraming kababaihan ang nahuhulog nang hindi man lang namamalayan. Ika-4 na pagkakamali. Pagpapabaya sa sensitibidad, pananakit sa sarili. Nang hindi nalalaman sa lahat ng tahimik na pagkakamali na nagnanakaw ng sigla ng mga nakatatandang kababaihan, ang pagpapabaya sa sensitibidad ay maaaring isa sa mga pinakamalala. Dahil hindi ito nagpapahayag sa pamamagitan ng sakit o babala. Dahan-dahan itong pumapasok, hindi napapansin sa simula, hanggang sa isang araw ay mapagtanto ninyo na ang dating nagdudulot ng malalim na kasiyahan ay tila mapurol na mahina o wala na. At sa oras na makilala ito, ng karamihan sa mga kababaihan, ang pinsala ay tahimik ng umuukit sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang sensitibidad ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na masarap. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng malusog na koneksyon sa pagitan ng inyong utak, ng inyong nervous system, at ng inyong pinakapribadong bahagi. Bawat kasiyasyang sensasyon na nararamdaman ninyo ay isang mensahe, isang buhay na senyales na bukas ang inyong mga daluyan ng dugo gumagana, nang maayos ang inyong mga nerve at ang inyong katawan ay puno ng sigla.
Ngunit kapag pinabayaan ninyo ang sensitibidad, kapag binaliwala ninyo ito, o mas masahol pa, kapag hindi ninyo namamalayan na sinisira ninyo ito, sinisimulan ninyong putulin ang mahalagang koneksyon na yon, unti-unti. Naaalala ko ang isang partikular na babae, isang pasyenteng nagngangalang Aling Wilma, na lumapit sa akin na bigo at may pusong sawi. Siya ay 73 taong gulang, puno pa rin ng diwa. Ngunit sinabi niya sa akin na ang intimacy, isang bagay na palagi niyang pinahahalagahan, ay parang ginagawa na lang niya dahil kailangan. Ang mga sensasyong dati niyang minamahal ay naglaho na. Inamin niya na sa loob ng mga dekada, inakala niyang hindi mahalaga kung gaano siya kabilis o kagaslaw. Naniniwala siya na hanggat gumagana ang mga bagay, ayos lang ang lahat. Walang sino man ang nagbabala sa kanya na maaring mawala ang sensitibidad o na ang mga pabayang gawi ay maaring dahan-dahang magpamanhid sa mismong puso ng kasiyahan. Habang nakaupo sa harap niya, naririnig ang kalungkutan sa kanyang boses. Isa iyon sa mga sandaling nananatili sa isang doktor magpakailanman. Dahil nakikita ko ito ang pagsisisi, ang kawalan ng magawa, ang hiling na sana ay maibabalik niya ang orasan at tratuhin ang kanyang katawan ng may lambing na laging nararapat dito. Ang katotohanan, ang mga nerve na nagdadala ng sensasyon ay maselan. Lumalago sila sa magandang sirkulasyon, banayad na stimulasyon at pangangalaga. Sa paglipas ng panahon, ang magaspang na paghawak, paulit-ulit na pagkiskis ng walang sapat na lubrication at maging ang pagpapabaya tulad ng pagwawalang bahala sa mga senyales ng pagkatuyo o discomfort ay maaaring magdulot ng micro-damage. Ang pinsalang ito ay tahimik na nabubuo, nagiging sanhi ng pamamanhid ng mga nerve. Ito ay isang mabagal na proseso, halos hindi nakikita sa simula, ngunit malalim ang epekto nito. Ang nagsimula bilang isang maliit na pagkawala ng pakiramdam ay lumalaki hanggang sa maging isang malawak na agwat kung saan dati ay may koneksyon at kasiyahan. Ang trahedya ay napakadali nitong maiwasan kung mas marami lang sanang kababaihan ang nakaalam nang mas maaga na ang sensitibidad ay hindi isang garantisadong bagay. Ito ay isang biyaya na nangangailangan ng proteksyon, nutrisyon at respeto. Bawat sandali ng intimacy, kahit mag-isa, ay isang pagkakataon upang alagaan ang biyayang yon, gumamit ng mas magaan na haplos, palaging gumamit ng lubrication, manatiling may kamalayan sa mga senyales ng katawan, pahalagahan ng kasiyahan, hindi bilang isang bagay na binabaliwala, kundi bilang isang mahalagang tanda ng buhay mismo. Kapag hinarap ninyo ang inyong sarili ng may kahinahunan, kapag inuuna ninyo ang sensasyon kaysa sa bilis, mas marami pa kayong ginagawa kaysa sa paghahanap ng kasiyahan. Pinapanatili ninyo ito para sa mga darating na taon. Pinapanatili ninyong bukas at matatag ang mga linya ng komunikasyon sa loob ng inyong katawan. At tinitiyak ninyo na ang intimacy ay mananatiling isang mayaman at makabuluhang bahagi ng inyong buhay hanggang sa inyong mga huling taon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang mga babaeng nagsasabing, kung may nagsabi lang sa akin kung gaano ito kahalaga, kung trinatro ko lang sana ang sarili ko ng may higit na pag-iingat. Ito ay isa sa mga pinakamalaking nakatagong pagsisisi na dinadala ng mga nagkakaedad na kababaihan, hindi ang mga bagay na kanilang ginawa, kundi ang mga bagay na nabigo nilang protektahan noong may pagkakataon pa sila. Ngunit ang kagandahan ng katawan ay hindi pa huli para simulan itong parangalan. Ang sensitibidad ay madalas na maaaring mapabuti, ang sirkulasyon ay maaaring suportahan, at ang mga bagong gawi ay maaaring magising ang mga bahagi ng inyong sarili na akala ninyo ay nawala na. Nangangailangan ito ng kamalayan, pasensya, at pagnanais na muling matututunan kung paano kumonekta sa inyong sarili sa isang mas malalim at mas magalang na paraan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay masakit ang pagkawala ng sensitibidad,
Maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang huling pagkakamali, isang tahimik na gawi, na hindi lamang nakakasama sa inyong katawan, kundi dahan-dahang nag-uugnay sa inyong isip at espiritu mula sa mismong sentro ng intimacy. Ang ibabahagi ko ay maaring ang nawawalang piraso na nagpapaliwanag ng napakaraming bagay na tahimik na pinagdadaanan ng mga kababaihang higit sa 60. Ikalimang pagkakamali. Pagiging lutang o wala sa sarili, pagkawalan ng koneksyon ng isip at katawan. Mayroong isang pagkakamali na napaka-subtle, napakadaling mahulog dito na karamihan sa mga kababaihan ay hindi man lang namamalayan na ginagawa nila ito hanggang sa nagawa na ang pinsala. Ito ang gawin ng pagiging lutang o wala sa sarili sa mga sandali ng intimacy, ang pagkawala ng mahalagang koneksyon sa pagitan ng isip at katawan. At kahit na tila hindi ito nakakapinsala, sa simula sa paglipas ng panahon, tahimik nitong sinisira, hindi lamang ang pisikal na kasiyahan, kundi pati na rin ang emosyonal na lakas katatagan at ang malalim na sigla na tumutukoy sa karanasan ng isang babae sa buhay. Noong bata pa ang pagnanasa, ay madalas na tila automatiko. Ang isip ay buhay, ang katawan ay sabik na tumutugon, at ang koneksyon sa pagitan ng sensasyon at emosyon ay tila walang putol. Ngunit pagkatapos ng 60 nagbabago ang mga bagay. Ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming encouragement. Ang nervous system ay nangangailangan ng mas maraming pakikilahok. Kung haharapin ninyo ang intimacy ng mekanikal ng walang presensya, sinisimulan ninyong pahinain ang mismong mga circuits na nagpapanatili sa daloy ng dugo, talas ng sensitibidad at lalim ng kasiyahan. Kung walang koneksyon sa isip, hindi pareho ang pagtugon ng katawan. Para bang bukas ang ilaw pero walang tao sa bahay. Naaalala ko ang isang particular na pasyente, si Aling Harriet, na lumapit sa akin na sobrang bigo. Siya ay 74 at sinabi niya sa akin na hindi pa naman siya tuluyang nawala ng function, ngunit pakiramdam niya ay hungkag siya sa loob. Sabi niya, para siyang dumadaan lang sa proseso nang hindi talaga nakakaramdam na buhay. Habang kami ay nag-uusap, naging malinaw na ang mga tao ng pagtrato sa intimacy bilang isang gawain sa halip na isang koneksyon ay dahan-dahang nagpamanhid hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Kung nanatili lang sana akong konektado, sabi niya sa akin na may bigat ng pagsisisi sa kanyang boses. Kung naunawaan ko lang sana kung gaano kahalaga ang isip, marahil ay iba ang sitwasyon na ngayon. Ang marinig ang kwento ni Aling Harriet ay dumurog sa aking puso dahil napakadali sana nitong maiwasan. Napakaraming kababaihan ang hindi kailanman naturuan na ang intimacy ay hindi lamang tungkol sa mechanics. Ito ay isang relasyon sa pagitan ng isip at katawan. Nangangailangan ito ng atensyon, emosyon, presensya. Kapag nawalan kayo ng koneksyon sa isip, kapag nakatuon lamang kayo sa kilos, at hindi sa karanasan ginugutom ninyo ang inyong katawan sa mga senyales na kailangan nito upang umunlad, humihina ang daloy ng dugo, na babawasan ang lubrication, numunipis, ang sensitibidad, at nang hindi namamalayan, sinisimulan ninyong mawalan ng isang mahalagang bahagi ng inyong sarili, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang katawan ay naghahangad ng pakikilahok. Bawat haplos, bawat hininga, bawat tibok ng puso ay nagiging mas mayaman, mas makapangyarihan kapag ang isip ay ganap na naroroon. Ang pananatiling konektado sa isip sa mga sandali ng intimacy ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na masarap. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa nervous system, pagpapanatili ng malusog na paggana ng daluyan ng dugo at pagpapatibay sa malalim na mga landas na nagpapanatili ng sigla sa buong buhay. Kung may isang aral na nais kong matutunan ng bawat babae, bago pa mahuli ang lahat, ito ang inyong isip ay hindi hiwalay sa inyong katawan. Sila ay magka-partner, hindi maaaring umunlad ang isa kung wala ang isa. At sa tuwing dinadala ninyo ang inyong buong kamalayan sa sandaling iyon, sa tuwing nananatili kayong present
nagpapasalamat konektado, pinapalakas ninyo ang partnership na yon. Pinapakain ninyo ang mga bahagi ng inyong sarili na nagpaparamdam sa inyo na tunay na buhay. Ang trahedya ay natatanto lamang ito ng karamihan sa mga kababaihan matapos mag-umpisa ang mga epekto ng disconnection. Tumatangis sila sa pagsisisi, hinihiling na sana ay naging mas present sila, mas mapagpasalamat, mas may kamalayan sa biyayang iniaalok ng intimacy sa bawat yugto ng buhay. Ngunit hindi ito kailangang magtapos sa pagsisisi. Hindi pa huli para baguhin kung paano kayo humaharap sa inyong sarili. Kahit ngayon, sa pamamagitan ng pagpili na muling kumonekta, sa pamamagitan ng pagbabalik ng inyong isip sa inyong katawan, maaari ninyong muling pag-alab ang mga bahagi ng inyong sarili na akala ninyo ay nawala na. Nagsisimula ito sa mga simpleng kilos, pagdahan-dahan paghinga, ng malalim pagtuon sa sensasyon pagpapahintulot sa emosyon na lumitaw ng walang paghuhusga. Ang maliliit na pagpiling ito ay muling nagtatayo ng mga tulay na maaaring nasira ng panahon, kapabayaan at gawi. At sa paggawa nito, ibinabalik nila hindi lamang ang pisikal na kasiyahan, kundi pati na rin ang emosyonal na sigla, kumpiyansa at kagalakan, buod at huling pagninilay. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng talakayang ito, nais kong maglaan ng sandali upang magdahan-dahan kasama ninyo huminga at tunay na pagnilayan ang ating mga natuklasan. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang mga pagkakamali sa teknik o simpleng mga gawi. Pinag-uusapan natin ang mga taon minsan dekada ng mga hindi namamalayang pattern na tahimik na humubog sa paraan ng pagdanas ng mga kababaihan sa kanilang sariling sigla, ginhawa at kasiyahan sa mga huling yugto ng buhay. At para sa marami ang nakakadurog na realisasyon, ay walang sino man ang nagsabi sa kanila ng anuman sa mga ito noong maaari pa sanang magkaroon ng pinakamalaking pagkakaiba. Pinag-usapan natin ang panganib ng pagmamadali sa mga sandali ng intimacy ng pagtrato. Dito na parang mga gawaing kailangang tapusin sa halip na mga pagkakataon upang alagaan ang daloy ng dugo at kalusugan ng tissue. Tinuklas natin ang pinsalang dulot ng sobrang diin at puwersa ang paraan kung paanong ang maliliit at paulit-ulit na pinsalang yon ay tahimik na naiipon hanggang sa isang araw nawawala ang sensitibidad na tila tuluyan na. Inilahad natin ang katotohanan tungkol sa sobrang paggawa ang pagtulak sa katawan ng labis ng hindi iginagalang ang natural na pangangailangan para sa paggaling at kung paano iyon umuubos ng sensasyon at sumisira sa katatagan sa paglipas ng panahon. Tiningnan natin kung paano ang pagpapabaya sa sensitibidad, ang pagwawalang bahala dito bilang hindi mahalaga ay humahantong sa isang lihim na pagkawala ng koneksyon na madalas hindi nakikilala ng mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. At sa wakas, hinarap natin ang halaga ng pagiging lutang, kung paanong ang pagkawala ng koneksyon ng isip at katawan ay dahan-dahang gumugutom hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu. Ang marinig ang mga katotohanan ito ay maaaring magdulot ng maraming emosyon. Para sa maraming kababaihan, mayroong alon ng pagsisisi, galit at kalungkutan. Nakita ko ito sa kanilang mga mata. Narinig ko ito sa kanilang mga boses, ang malalim na hiling na sana ay nalaman nila ng mas maaga na sana ay may naglaan ng oras upang ituro sa kanila ang mga bagay na ito bago pa nagawa ang pinsala. At nauunawaan ko ang pakiramdam na yon nang higit pa sa inyong inaakala. Dahil ang totoo, nabubuhay tayo sa isang mundo na maraming sinasabi tungkol sa kung paano maging malakas, kung paano maging matatag, kung paano gumanap, ngunit halos walang sinasabi tungkol sa kung paano alagaan ang ating sarili nang may karunungan, may pasensya at may tunay na respeto sa mga katawan na nagdadala sa atin sa buhay. Ngunit heto po ang makapangyarihang katotohanan na kailangan ninyong panghawakan, hindi pa huli ang lahat.
Gaano man karaming taon ang lumipas, anuman ang mga pagkakamaling nagawa ang katawan, ay laging handang maghilom kapag binigyan ng tamang suporta. Maaaring bumuti ang sirkulasyon, maaaring magising ang sensitibidad, maaaring muling maitayo ang ginhawa, maaaring bumalik ang kumpiyansa. Ngunit lahat ito ay nagsisimula sa kamalayan. Nagsisimula ito sa pagpili ngayon na huminto sa pagmamadali, na tratuhin ang sarili ng may mas banayad na haplos na igalang ang pangangailangan ng inyong katawan para sa pahinga, na alagaan ang inyong sensitibidad at na muling ikonekta ang inyong isip at katawan bilang iisa. Mayroon kayong higit na kapangyarihan kaysa sa inyong inaakala. Bawat pagpili na gagawin ninyo mula sa araw na ito, na magdahan-dahan huminga pakinggan ang inyong katawan, manatiling present, ay isang pagpili na protektahan at kahit nabawiin ang inyong sigla. Ito ay isang pagpili na mabuhay hindi lamang ng mas matagal, kundi ng mas mahusay, na makaranas ng mas maraming kagalakan, mas maraming koneksyon, mas maraming katuparan sa mga taon na darating pa. Naiisip ko ang napakaraming kababaihan na nakatrabaho ko, mga babaeng lumapit sa akin, napasan ng pagsisisi, ngunit umalis na may pag-asa. Mga babaeng napagtanto na sa pagbabago, kahit ng maliliit na gawi, mababago nila ang landas ng kanilang hinaharap. Nakakita ako ng mga babae sa kanilang 70s at 80s na muling nagtayo ng ginhawa na akala nila ay nawala na magpakailanman. Nakita ko silang muling natuklasan ang kasiyahan, intimacy at isang pakiramdam ng kapangyarihan na pinaniniwalaan nilang nawala na. At lahat ito ay nagsimula sa pag-unawa sa mismong mga bagay na pinag-usapan natin ngayon. Kaya kung naririnig ninyo ang mga salitang ito, alamin ito, hindi pa kayo huli. Hindi kayo masyadong sira. Hindi kayo lampas sa tulong. Nakatayo kayo sa isang sangang daan ngayon at may pagkakataon kayong pumili ng ibang landas. Isang landas na nagpaparangal sa inyong katawan, sa inyong espiritu, at sa pambihirang buhay na mayroon pa kayo. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin na samahan kayo sa paglalakbay na ito. Salamat sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga katotohanan ito. Ngayon ang susunod na hakbang ay nasa inyo na. Lakarin ito ng may karunungan, lakarin ito ng may pagmamalaki. At huwag kailanman kalimutan, hindi lamang ito tungkol sa pamumuhay, nang mas matagal ito ay tungkol sa pamumuhay ng may higit na kasiyahan, mas malalim na koneksyon at mas maraming kagalakan kaysa sa inyong inaakala. Isang huling salita mula kay Dr. De La Paz, ang kapangyarihan ng malay na pamumuhay. Sa ating pagtatapos, nais kong iwanan kayo ng isang mahalagang aral sa buhay na higit pa sa mga tiyak na payo na ating tinalakay. Ito po iyon. Ang pinakadakilang lakas na taglay ninyo habang kayo ay nagkakaedad ay nakasalalay sa inyong kahandaang mamuhay ng may kamalayan at tratuhin ang inyong sarili ng may kabaitan at respeto. Napakaraming kababaihan ang umaabot sa kanilang mga huling taon na naniniwalang ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Ngunit ang inyong hinaharap ay hindi isang tiyak na konklusyon. Ito ay isang tanawin na maaari pa ninyong hubugin. Ang 5 pagkakamali na ating tinalakay ngayon ay madalas na nag-uugat sa kakulangan ng kamalayan o isang panlipunang panggigipit na baliwalain ang ating sariling kasiyahan para sa performance. Ang sakit ng pagsisisi na madalas kong nasasaksihan ay nagmumula sa huling realisasyon na ang mga simple at maalalahaning pagbabago ay maaring nagligtas ng napakaraming bagay. Mayroon kayong kapangyarihan, simula ngayon, na maging ang babaeng pumipili ng kamalayan kaysa sa pagiging dekahon. Parangalan ng inyong katawan, hindi ng may kahihiyan para sa mga nakaraang gawi, kundi ng may karunungan na natamo ninyo ngayon. Tingnan ang bawat sandali ng pangangalaga sa sarili, bawat mulat na pagpili na maging banayad, present at magalang sa mga pangangailangan ng inyong katawan
bilang isang malalim na pamumuhunan sa kayamanan ng buhay na naghihintay pa sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa presensya at paggawa ng mga pagpili na nagpapatunay sa inyong halaga. Ang inyong kwento ay malayo pa sa pagtatapos. May mga kabanata pang isusulat na puno ng panibagong ginhawa, mas malalim na kagalakan at isang tahimik at tiwalang pagmamalaki. Nagsisimula ito sa matapang na desisyon na tratuhin ang inyong sarili na parang tunay kayong mahalaga dahil mahalaga kayo higit pa sa inyong nalalaman. Sana ay nagbigay kapangyarihan sa inyo ang pag-uusap na ito. Ngayon tunay kong nais marinig ang inyong saloobin. Maglaan po ng sandali upang magnilay ano ang isang aral mula sa ating talakayan ngayon na tumatak sa inyo o isang maliit na pagbabago na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Pakiusap ibahagi ang inyong mga iniisip sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at intensyon ay maaaring magbigay inspirasyon at suporta sa ibang kababaihan sa paglalakbay na ito. Kung nakita ninyong nakakatulong ang talakayang ito at naniniwalang makikinabang dito, ang iba mangyaring i-like ito mag-subscribe para sa karagdagang kaalaman tungkol sa kalusugan ng kababaihan sa kanilang mga ginintuang taon at ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din dito. Salamat sa inyong oras at sa inyong katapangan na matuto. Para sa pamumuhay sa bawat kabanata ng inyong buhay, ng may lakas, karunungan at sigla.